Annyeonghaseyo 여러분, this is Opa Waldo and welcome to Opa Korean Language Class. No? So sa gabing ito, I would like to uh, say hi, say hello to all my coworkers, no? Lalo na sa mga kasama ko dito sa Young GDNP. So magandang gabi para sa inyong lahat. Okay, at sa lahat na ng mga EPS workers na dito sa South Korea, Annyeonghaseyo, no? Nakakain na ba ang lahat? Tapos na ba ng overtime? So by the way, kami po ay walang overtime ngayong gabi, ngayong araw. So ibig sabihin, relax po yung katawan ko, yung utak ko. So this the perfect time. Gagawa naman ako ng ibang grammar or gagawa naman ako ng bagong class for this time. Okay? So this evening, I will be going to discuss about the time particle. So, okay? So, meaning, yung time particle, yan po yung ikakabit natin sa, kumbaga, after the date, no? After the date or after sa oras, no? Kumbaga. Okay? So, A is our time particle. Okay? So, ano po yan, guys? Isa po yan sa dapat nating babantayan or dapat nating tandaan pagdating sa examination, sa EPS topic. Mahalaga po yung mga time particle, location particle. Okay? Na-discuss ko na po yun sa mga previous video ko and hopefully napadood nyo na din. Yun na din yun. So, libre po yun. So, wala pong bayad. So, lahat po ay pwede pong manood. Invite niyo po yung mga kaibigan nyo, yung mga nag-aral ng Korean, no? So, lalo na sa mga Go-Koreans, mga Corpinians, manood lang po kayo palagi, no? This is all for you. Ginawa ko pong video na ito just to help, just to inspire many aspirants na hindi susuko, hindi dapat susuko, no? Continuous study and learning. Kahit nga kami andito na sa Korea, so nagsisikap pa din kami na mapagaling palalo yung pag-Korean namin kasi nga the everyday life here in Korea is so very tough pag hindi po kayo magaling mag-Hangulmal. Okay? So, guys, meaning ng A, it is a time particle. Time particle used after the date, day, and time. Okay? So, meaning, after the date, day, and time, makikita po natin siya or ma-recognize po natin siya na ikinabit after ng araw, oras, or panahon, no? So, here we go. There's the given example. Imon, we have here, no? Basahin muna natin. 언제, no? 언제 고향에 가요? 2월 16일이 가요. Okay? So, dito, kailan muna nating isa-isahin, no? 언제 is when. Kailan, no? So, 언제 is when. 고향, ano po yung 고향? 고향 is hometown. Okay? So, a brief ano lang po, no? Share ko po yung experience ko during my level test for the KIP, no? Nag-KIP level test po ako dito. Mayroon po siyang interview. So, sa interview na yan, kasama na po diyan sa pag-evaluate sa'yo kung gaano ka kagaling mag-Korean, no? May ano po siya, may points po siya doon. Yung tanong doon sa kasi panel interview po 'yan. So 5 po kaming tinanong doon. Ako baga pumasok doon sa interviewing room, tapos iba-ibang lahi. So tsamba na kung may Pinoy kang kasama kasi pag once KIP guys, ano po 'yan, mix of foreigners na gustong magpataas ng level sa Korean. Kumbaga, yung iba naman hinahabol nila nung karaniwan mga asawa ng Koreano or may mga skilled na trabaho dito na gusto nila yung kunin yung level 5 ng KIP, which is the naturalization, no? Magiging ano na sila, E5, magkakaroon ng E5 visa or the permanent visa in Korea. So, yan po, nag-level test din ako. Then during that interview, nung unang pangalawa ko, nung una is Chinese.
no, lalaki, tinanong siya na, ono narawas ni ka? So, ganun. Tapos, in-connect lang po dito. Tapos na ako, kinabahan na ako, no, kasi nga, ako na yung susunod. So, that is a very basic question pa ng una, the first round. Tapos, pagdating naman sa akin, yung ginamit naman na term, hindi na nara, no? Instead, kuyang. So, kuyang, hometown. So, or in short, saan ka ba nanggaling? Saan ka ba nanggaling na bansa? Or kahit na hindi nara, common sense na po, understood na po yan. Okay? So, part po yan ng interview. So, that's advertise. So, kuyang, siyempre sinabi ko nila, Filipiniso, wasum nila. No? So, ganun lang. No? So, guys, just a brief lang po yan about my KIP journey. Okay? So, dito tayo. Focus. 언제 고향에 가요? 2월 16일에 가요. So, dito, dito guys, nakadikit po si time particle na no? So, somewhat, maano natin na minsan inilagay po siya, hindi lang po siya sa somewhat hindi lang po siya sa day, date and time, pati sa place, no? It can be A or SO, it can be location particle. Pwede po siya maging location particle at the same time, no? So dito ginawa po siyang location particle. Meaning, kailan daw siya or kailan daw ako pumunta sa aking hometown, no? 언제 고향에 가요? When? 가요 is going. So our verb stem is kada. Okay? That is our verb stem kada. So it belongs with ayo form. It belongs with ayo form. So kayo. So meaning kada. So ka plus ayo. So ka plus ayo. Yung conjugation niya is the present form or the present tense form conjugation is kayo. Kayo meaning going. Okay? So, meaning is going. So, 언제, when, kailan ka pumunta sa iyong hometown? No? Kailan ka pupunta ng iyong hometown? So, yung sagot is 2월 16일이 kayo. No? 2월 is what? So, we back to our calendars, talyok, no? We have January, 1월, 2월, February, 3월, 4월, 5월, and so on until December. So it is 2월. Sa examination guys sa EPS topic, ito na yung makikita nyo. So, although you memorize this one, the right one, ito yung words, the words one. We have also the figures. Figures na yung dinikit doon. Pag 2 followed by wall, it is accounting units for the month. So, iwol. So, ito yon. Example, iwol, shipyok, no? Shipyok is 16. Then, may il siya dyan. So, that is February 16. No? February 16. Kayo. So, meaning, yung February 16, guys, ito po yung date natin. No? That's why, dito po na-impose si time particle. No? Time particle, is dinudugtong sa date. Kayo. So, going. So, I'm going on or by February 16. Okay? So, ganun lang po guys. Very simple, very basic. No? This can be a very, very basic example. No? How much more kung tayo, nung more class pa na i-discuss ko, pahirap po siya, no? So, ito yung mga very simple pa lang. So, kasi nga, guys, kung didiretsuhin ko po kayo doon sa may hirap na baka di nyo kakayanin. No? So, maganda yung step by step. Yung pag-aaral ng Korean is step by step po yan. Hanggang sa mananawa ka na, hanggang sa naiinis ka na sa sobrang simple or basic na grammar, you want more difficult, no? Gusto mo ng mas challenging, no? Kaya aral ng aral para may mararating. Okay? So another example, we have here onje again. Interrogative questions. Onje is when
soyong. Ano ba ibig sabihin ng soyong? Soyong is soyong is swimming. Soyong. Okay? Soyong. So gusto mo matutong lumangoy? Okay? So soyong. Okay? 언제? When? Swim. 비워요. 비워요 is piyoda. Piyoda is what? So iris ko muna yung sa taas. Piyoda. Piyoda is our verb to learn. No? So usually yung piyoda is ginagamit po siya sa halos makikita po natin palagi if you learn Korean, 한국말, okay? 한국말 배워요, 한국말 배워서요, 한국말 배울 거예요. Okay? So piyoda is to learn. Swimming is 수영, no? So 주말에 이거 언제 수영을 배워요? Learning, no? Kumbaga, kailan daw or kailan ka gustong matutong lumangoy? So that is the translation, no? So kailan ka gustong matutong lumangoy, no? Then yung ul dito guys, kung napansin nyo, ano po yung ul, no? Yung ul, kung napansin nyo, that is our object particle, no? So, na-discuss ko na po yan sa previous video ko between the ul and rule, no? The ul and rule object particle. Kailan at saan po natin siya pwedeng idikit. So, dito, idinidikit po siya sa suyong, although it is now naging object of the sentence because dinidikitan ng ul, no? Bakit? Kasi guys, yung verb natin dito is piwoyo, which is swimming, the present tense conjugation, no, piwoyo. At yung verb na yan, pag verb po, you can have to use the ul and rule plus verb, no? So pag adjective, no, steps lang po to kasi later on i-discuss ko din yan, no? Pag adjective, we have to use the ka and e plus adjective, no? Adjective. So yung that will be our object of the sentence. Then we have to plus ul para magiging verb po to, in short, learning of swimming, no? So when, or kailan ka mag-learn ng maglangoy, no? Then yung sagot is chumal. Ano ba ibig sabihin ng chumal? Chumal is weekend, no? 평일 is weekdays. No, 조정, 평일, no? 주말에 수영을 배워요. No, meaning by 주말, weekend, 수영을 배워요, swim. Okay? So, 주말에 수영을 배워요. So, yung e po natin dito guys is our time particle attached to the date of the sentence, no? Okay? So meaning yung time particle po natin is always naka-attach doon sa date, time, or day in the sentence, no? So 주말에 소영을 배워요. Okay? So 언제 소영을 배워요? 주말에 소영을 배워요. Okay? So nakuha ba, sana nakuha nyo guys, no? So yung ano ng time particle na A. Another example is 언제 선물을 사요. Okay? So patanong siya, kailangan bigyan natin ng kabuhay-buhay. Sayo is the present conjugation or the present tense conjugation of the verb stem sada.
Sada is to buy, no? So, sulat natin. Sada. To buy. No? To buy, so may bibilihin ka, so you have to omit this one. It is the ayo form. So plus ayo equals sayo, no? To make it present tense conjugated, no? Verb. So 언제 선물을 사요? So, ano po yung 선물? No, 선물 is gift. Regalo. Okay? So 언제 선물을 사요? So andito na naman si ul. Is our object particle. Why? Ang sada po natin, guys, ang sayo po natin, it is a kind of a verb. Pag verb, sabi ko kanina, pag verb, you have to use the ul and rule plus verb. Pag adjective, ka plus i plus adjective, no? So, meaning, so dito, 언제 선물을 사요? 친구 생일에 선물을 사요. So dito, yung sagot is 친구. 친구 is friend. My friend. Okay? What do you mean by 생일? 생일 or 생일? The 생일, birthday. So kaarawan ng yung kaibigan, no? Friend, birthday, 선물을, gift. Sayo, buying. No? So yung tanong, 언제 선물을 사요? So kailan bibili ng regalo? Kailan ka bibili ng regalo? So take note, as always, in forming a sentence, the sentence structure in Korean, it is on it can be a subject, no? It can be a subject, it can be an object, a subject plus object plus verb. Yung verb sa dulo. But somehow when we're going to understand, no, the sentence, yung flow po doon, no, paano natin siya i-derive, no? Yung galing po dito sa pinakaduuna, din sa dulo, din pagitna. Meaning, we have to start with the subject, no, onje, it can be the subject or questions. Then go to the verb, then finalize in the middle object or somewhat topic of the sentence, no? So, 언제 선물을 사요? 친구 생일에 선물을 사요. Dito, 생일, 친구 생일, meaning event or kaarawan or day, no? So ito, 친구 생일, 생일에, anong 생일에? Patsim na po siya, yung letter R followed by A, it can be re, no? So mabasa po siya diretso. 친구 생일이 선물을 사요. Okay? So, I'm buying a gift for my friend on his birthday, or I'm buying a gift for the birthday of my friend. Okay? Okay? I'm buying a gift for my friend because it's her birthday, it's his birthday. So might be like that, no? Okay? So naunawaan nyo ba, guys? Sana may nakuha kayong aral in how and when are we going to use this time particle E. Okay? So, sana po may makuha kayong aral kahit paano, no? Medyo stress po si kaupan nyo. Tingnan nyo yung eyebags ko, medyo malaki na, no? So, huwag nyo na yung pansinin, no? About na class na lang po, pansinin nyo. Okay? So, by the way, that will be our end of the discussion, and thank you for watching.